pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms. Mga tiwali lang ang makikinabang sa pagkakawatak-watak at alita ng mga Pilipino. Yan ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa gitna ng mga kasalukuyang pangyayari sa bansa. Panawagan din ito ipasa ang mga panukalang batas kontra katiwalian gaya ng Anti-Political Dynasty Bill at Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ganito rin ang panindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Anya, matapos marinig ang pasabog ni Senator Amy Marcos, mas lalong tumindi ang paniniwalang hindi dapat family matter ang pamumuno. Ayon sa kongresista, kinakailangan ng anti-political dynasty law para wakasan na ang nakapipinsala at nakakasukang family drama. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co, ang awayan ng magkapatid na Marcos ay pangunahing halimbawa na hindi dapat maging family business ang public office. Anya, ang pagkagahaman sa poder ang sumisira sa pamilya nila at sa bawat pamilyang Pilipino. Sa privilege speech ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, anya ang political dynasties ang ugat ng korupsyon at mga pang-aabuso. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. Kung iwawaksi natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, maaari pa nating mailigtas ang bayan. Samantala, umigting ang tensyon sa Marcos family matapos ang aligasyon ni Senator Amy na paggamit ng iligal na droga ng First Family. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy. Kinondena nito ang pahayag ng tiyahing senadora at iginiit na walang basihan, walang katotohanan at wala itong magandang idudulot sa bayan. Dagdag pa nito, bukod sa malina, lubhang iresponsable rin ang mga binitiwang pahayag ng senadora na layuning ibagsak ang pamahalaan upang isulong umano ang sariling ambisyon sa politika. Giit din nito, mismo ang mga anak ni Senator Amy na mga pinsan niya ang makapagpapatunay na ang mga aligasyon laban sa kanya ay hindi totoo. Nakalulungkot anyang makita ang umano'y pagtataksil ng kanyang tiyahin sa sariling pamilya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.